Ayan, balik tayo ano. So, balikan natin ang Genesis chapter 2. Ah, ayun nga, nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa at lahat ng bagay at nagpahinga siya ng ikapitong araw at pinagbanal niya ito. So, maraming teorya ito tungkol sa paglikha na ito yung 7 days creation. Pero nagsasabi na ito ay 24 hours tulad ng oras natin. So kung ito ay within 24 hours ginawa ng Diyos, so 1 week lang binuo niya lahat ng bagay, no? Mula doon sa langit at lupa, yan. Gawa niya ng langit at ng lupa, ito. Hanggang sa paggawa niya ng mga lahat ng bagay, just 7 days. Meron namang sasabi na ito ay thousands of years kasi ayon naman doon sa ibang talata sa aklat ni Pedro na ang 1,000 taon sa tao ay isang araw sa Diyos. Isang araw sa Diyos ay 1,000 araw sa tao. Maring ito, ganun doon. Kung yun ay equivalent to 1,000, ang isang araw dito ay 1,000 years. So that is 7,000 years niyang nilikha. Meron na naman nagsasabi na yung day na yan, yung araw na tinutukoy dito ay isang era. Panahon ba? Panahon ng mga dinosaur, panahon ng mga Kastila, panahon iba parang ganun. So million. Meron namang sabing ito ay million of years. Kung ito ay million of years, maring ito ay ginawa sa loob ng 7 milyon. Pero wala tayong ano dyan, ano, kung alin man dyan. Basta ang sabihin ng Diyos, sa ikapitong araw nagpahinga siya. Okay? Ito sa verse 8, 6 na araw nagagawa ka at iyong gagawin ang lahat ng iyong gawain. Ito yung mga inutos ni Moises, sa mga Israelita. Tapos, ngunit ang ikapitong araw ay sabat sa Panginoon mong Diyos. Yan. Sa araw na iyan ay huwag kang gagawa ng anumang gawa. Yun. Ikaw, ni ang iyong anak na lalaki, ni babae, ni ang iyong aliping lalaki, ni babae, ni ang iyong baka, ni ang iyong taga-ibang lupa na nasa loob ng iyong mga pintuang daan. Yan. Sapagkat sa 6 na araw ay ginawa ng Panginoon ang langit at lupa, ang dagat at lahat ng nangaroon, at nagpahinga sa ikapitong araw. Na anupat pinagpala ng Panginoon ang araw ng Sabat at pinakabanal. Oo, yun ano. So, sa verse 10, sa Sabat na yan, kailangan wala kang anong gagawin kahit anumang uri ng gawa. So yan siguro ang dahilan na inusig nila si Jesus Christ kasi magpagaling ka, ay gumagawa ka na yun, di ba? Gumagawa, yan. Bawal pala gumawa, ano pa? So sa Exodus 31, ganun din, Nabi pa rin ni Moises sa mga Israelita, sabi niya, sinabi ni Yahweh kay Moises, sabihin mo sa mga Israelita na ipangilin ang araw ng pamamahinga sapagkat ito ang magsisilbing palatandaan sa inyo at sa inyong mga salinlahi na ako'y aking pinili, na kayo'y aking pinili para maging bayan ko. Ayun, so it is also a sign, palatandaan sa kanilang salinlahi, kanilang henerasyon, ng henerasyon ng Israel na yun, kanila, na patuloy na sila ay kanilang pinili. Pinili sila, tinulungan sila ng Diyos, pinalaya sila mula sa Ehipto, Sila yung pinili, Ano pa? Pangilin ninyo ang araw ng pamamahinga sapagkat ito'y sagrado. Ayan, dahil ito nga ay sacred, sagrado. Papatayin ang sinumang hindi magpapahalaga rito at ititiwalag ang sinumang magtatrabaho sa araw na ito. Ayun. Matindi pala talaga, Kamatayan pala ang parusa kapag nilabag mo ang Sabat na inutos ng Diyos sa pamamagitan ni Moises, propeta Moises, So, kaya si Diyos Christ, di ba? Naalala niyo, gusto siyang batuhin dahil nilalabag niya raw yung batas ng Sabat, So, naalala ko yung doon kanina sa picture, ito. Balikan natin itong mga larawan ng kanina. Ito. Yung larawan dito. Yan, Ito'y pinabangon ni Jesus Christ at saka lumakad. Ayon doon sa utos ni Moises, sa Sabat,
na binigay ng Diyos kay Moises, hindi mo pwedeng ibabangon yan at palakarin. Bawal yun. Diba? Kasi gumagawa ka. Okay, sige, babalikan natin ito. Yan. Ano pa? Sa chapter 31 pa rin, sabi niya, 6 na araw kayong magtatrabaho, ngunit ay 7 araw ay araw ng ganap na pamamahinga. Ganap. Ganap na pamamahinga, di ba? Ganap na pamamahinga. Ibig sabihin, talagang wala kang gagawin. Perfect. Wala ka talaga. Kung nakaupo ka, upo ka lang. Ano? At nakalaan para sa akin. Ito pa para sa Diyos talaga nakalaan. Yan. Papatayin ang sinumang magtrabaho sa araw na iyon. Ipangilin ito ng lahat ng inyong salinlahi bilang tanda ng tipan. Ayun. All your generation shall keep the Sabbath as a sign of our covenant, ating pangako, tipan. Ito'y isang palatandaan ko at ng bansang Israel, at ito'y mananatili habang panahon. Sapagkat sa loob ng 6 na araw nilikha ko ang langit at ang lupa, at nagpahinga ako sa 7 araw. Good. Ang tanong dito, paano nila sinimulan na magbilang ng 7 araw? Siguro yung araw na yun na nag-utos ang Diyos, na taon siguro yun ng linggo. Kaya doon sila nagsimula ng bilang ng 7 araw. Linggo, Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes, Sabado. Dumapi na Sabado. 7 araw. So kung ibinigay ng Diyos yung utos yun, mga Miyerkules, ano kaya yung magiging Sabat? Miyerkules, Huwebes, Biyernes, Sabado, Linggo, Lunes, Martes. Yun. Artis, pahinga, no? Hindi, ano? Basta 7 araw, no? Sinabi ito sa Jeremias, inulit na naman ng Diyos dito kay Jeremias, ano? Propeta Jeremias. Sinabi sa akin ni Yahweh, pumunta ka at tumayo sa pintuang bayan na pinapasukan at nilalabasan ng mga hari ng Huda. Pagkatapos, gayon din ang iyong gawin sa lahat ng pintuang bayan sa Jerusalem. Yan, inutusan niya si Jeremias, ano? Sabihin mo sa mga hari, sa lahat ng taga-Juda, sino mang nakatira sa Jerusalem at sa pumapasok sa mga pintuang bayang ito, na pakinggan ang sasabihin ko. Ano sasabihin niya ng Diyos? Ito, kung ayaw ninyong mapahamak, huwag kayong magbubuhat ng anuman kung araw ng pamamahinga. So, bawal magbuhat nga di ba? Huwag kayong papasok sa pintuang bayan ng Jerusalem na may dalang anuman sa araw na iyon. So, huwag din kayong magbubuhat ng anuman mula sa iyong bahay at huwag kayong gagawa ng anumang trabaho sa araw ng pamamahinga. Ito'y igalang ninyo bilang banal na araw, gaya ng iniutos ko sa inyong mga magulang. Ngunit hindi sila nakinig sa akin o kaya sumunod, sa halip ng matigas pa sila. Ayaw nila akong sundin o paturo sa akin. Yan. 24, ngunit kung kayo'y makikinig sa akin at hindi magdadala ng anuman pagpasok sa pintuang bayan ng lungsod na ito kung araw ng pamamahinga, kung igagalang ninyo ang araw na ito bilang banal na hindi kayo gagawa ng anumang gawain, makakapasok sa mga pintuang bayan ng Jerusalem ang inyong mga hari at pinuno at mauupo sa trono gaya ni David, kasama ng mga taga-Juda at taga-Jerusalem. Sasakay sila sa mga karwahe at mga kabayo at laging mapupuno ng mga tao ang lungsod ng Jerusalem. Ayun, di ba? Parang yun ang pagpapala na matatanggap nila kapag sila'y sumunod. So, when you obey the Lord's instruction, there is always a corresponding blessings. Ano? Yan, sa blessing. Okay? Ano pa? Darating ang mga tao mula sa bawat bayan sa Huda at sa mga nayon paligid ng Jerusalem. May darating mula sa lupain ng Benjamin, mula sa paanan ng mga bundok, mula sa Kaburulan at mula sa timog ng Juda. Magdadala sila sa aking templo ng mga haing susunugin at mga handog na pagkaing butil at inumin. Kamangyang gayon din ang mga handog bilang pasasalamat, ngunit kailangang sumunod sila sa akin. Dapat nilang igalang ang araw ng pamamahinga. Yun talaga So, ini-emphasize talaga ng Diyos dito yung kahalagahan ng sunod o pagpapangilin ng Sabat, ng araw ng pamamahinga. At huwag magbubuhat ng anuman sa araw na iyon, pagpasok nila sa Jerusalem. Ngunit hindi susunugin ko
Ngunit